All right. So for our fourth module, we'll be discussing about building work ethics and value enhancement. Isa sa mga very challenging talagang ituro yung work ethics at saka yung values. Kasi naniniwala ako na hindi naman talaga ito na ituturo. Ano? Ito po ay nasa atin. At syempre, as Christian, naniniwala talaga ako na yung Holy Spirit ang nagdilid sa atin para gawin natin ito in a professional manner. Pero since part po ito ng ating subject, so ituturo natin ano ba yung sinasabi ng mga articles related to building our work ethics and enhancing our values. By definition, ang work ethic is a set of values based on the ideals of hard work and discipline. Kapag nagtrabaho tayo, ako nga, di ba sabi ko sa inyo, ako po ay leader ng Workplace Safety and Health Committee, Manner and Etiquette. O, di ba? So, ako po yung mga nagagawa ng mga one-point lesson, ako yung nag ensure na yung mga empleyado, nafa-follow nila yung mga guidelines na sineset ng aming kumpanya and so on. So, sabi dito, dapat andun yung ideals of hard work. And then, syempre, yung discipline. Hindi lang naman sa pagtatrabaho natin ito pwedeng i-apply sa ating pag-aaral, di ba? Dapat andun yung hard work natin, yung ating discipline, even sa ating pamilya, even sa ating church, kailangan andun yung hard work at saka yung discipline po natin. So, how to build good work ethics? Yan. Sabi dito, start early. Ayan, maraming guilty, di ba? Pag sinabi sa atin na ang meeting natin ay 9 a.m., dapat nga before 9 a.m. nagjo-join ka na. And then, para exactly 9 a.m., makapag-start po tayo. So, enhancing your work ethics should be your habit. Yan. Kung may problema ka dyan, halimbawa, sa pagdalo na lang ng gawain, halimbawa, may church ka, tapos di ka ng oras na yun, sinabi ng 10:30, darating ka ng 12, there's something wrong, 'di ba? Kung may klase ka ng alas 7, darating ka ng alas 8, there's something wrong. May date kayo ng baby mo, tas darating ka ng 11 p.m., ang date nyo 7 p.m., baka mag-break na kayo, 'di ba? Sabi diyan, so dapat ayun, maging habit po natin. Ano, mas maganda na maaga tayo kasi mas marami tayong magagawa if we start earlier. Even if you are an entry-level employee, you need to work very hard to enhance your work ethics. Yan. Ito ha, kayo, most of you, 1 year from now or 2 years from now, gagraduate na. And then eventually mag-a-apply tayo, di ba? So, key point po ito para ma-enhance ang ating work ethics, especially sa inyo na mga entry-level or freshman. Siyempre, wearing proper wardrobe. May mga dress code po ang different companies, 'di ba? So kung meron silang uniform, so wear the uniform. Kung wala, syempre dapat business attire kung hindi allowed sa kanila yung casual. So you have to follow. And then maintain a good working relationship with your coworkers. This is very important. 'Di ba? Naniniwala kasi ako na hindi lang naman talaga pera yung reason for employees to stay. Lagi kong binabanggit sa inyo, I'm proud of my members, di ba? They are magna cum laude from top 1 school in the Philippines, University of the Philippines, Diliman. And take note ang course nila, electronics engineer, di ba? May na-handle din ako before top 1 sa board exam. So, it's not about talaga yung credentials natin or achievement. Kailangan maayos, maganda ang relasyon natin with one another. And then, syempre, kung you value your work, 'di ba? You have to complete your task on time. Ayan, yan na naman tayo, completing our task on time, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, I'm very lenient, very gracious, very generous. Nagsiset ako ng deadline, pero minsan hindi pa rin natin pinapasa on time. 1 week na nga ang binigay ko, hindi pa natin ma-complete on time, 'di ba? So, doon makikita rin talaga yung pag-uugali natin, yung work ethic natin if we're able to complete our task on time. So again, dapat proper yung wardrobe natin, maayos ang ating relationship sa ating coworker, sa ating boss, and especially nakukomplete natin yung task natin on time. Ayan, so this is an example. Kung kailangan talaga na formal attire, so mag-formal attire tayo. I think
in our class naman, 'di ba? So minsan nire-require kayo na naka-business attire. So parang pine-prepare na rin kayo for work ethics. Another, you also have to learn from the experts. Ako kasi yung tao na lahat ng nakikilala ko, I'm trying to learn from them. Kahit nga mas bata eh. Naniniwala ako na meron tayong individual strength and we could learn from one another. Pero syempre, in our field of specialization, may mga experts dyan. Syempre, iba-iba yung fields, di ba? Then, dahil iba-iba yung fields, iba-iba rin yung expert doon. So, we have to learn from them. So, any government or business leader, including your superior, is a good example of a person who has maintained good work ethics. Exert your effort to excel in your chosen craft. Even in your teachers. Tandaan mo, yung mga teachers mong yan, yung mga professors mong yan, marami na silang napagdaanan sa buhay. So, they are good example na nakapag-maintain na ng good work ethics. So, dapat, you have to learn from them more than just respecting them and obeying them, yung mga submission deadlines. So, you also have to learn from them, especially yung kanilang good work ethics. Siyempre, hindi naman lahat perfect. Kung may nakita ka mga hindi maganda doon sa mga superiors mo, sa mga teachers mo, even sa church, di ba, or sa government, or sa business, kung nasaan ka man, sa family mo, wag mo yung i-follow. Ang ipa-follow mo, syempre, yung mga good work ethics na meron din naman po sila. Ayan. This is just an example. Hindi ko alam kung pan kayo ni Barack Obama. Pero ito yung sabi niya, this is your victory. We proved once more that the true strength of our nation comes not from the might of our arms or the state of our wealth, but from the enduring power of our ideals. O, di ba ang ganda ng sinabi na? Gusto ko yung term na of our ideals. Yung sinabi ko kanina, hard work, yung discipline, or kung ano mang values or attributes ang binavalue natin sa buhay. So, kailangan naninindigan po tayo doon. Eto pa, let the money motivate you. Yan, this is very crucial and critical. Lahat na yata ng estudyante ko na na-meet, laging ang motivation nila after they graduate, pera, 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 pera. Pera na lang. So it is kind of insensitive to have making money as your ultimate objectives. But in this time of crisis, diba, totoo naman, sino ba naman sa atin ang hindi kailangan ng pera? Lahat we need money. Pero you need to work hard for you to earn more than you are earning today. Dapat ganun yung mindset mo. Hindi para magtatrabaho ko para kumita ko ng pera. Yun yung pinaka-objective ko. Hindi ako narito para makipag-friends. Hindi ako narito para matuto. Narito ako para magkapera. Pero as you work, syempre, nagwo-work hard tayo to earn more than what we are currently receiving. Di ba most of yung ngayon nagpa-part-time, di ba? Working student. Definitely, hindi natin ina-expect. Hindi pa naman kasi kayo graduate. Hindi pa ganun kalaki yung kinikita nyo right now. But when you graduate, when you apply, expect nyo na mas malaki yung kikitain nyo kumpara dun sa kinikita nyo right now kapag nasa tama po tayo na trabaho or business. Ayan. And then, ang ina-emphasize ko lang dito, you have to work hard for you to earn more. Pero hindi yung money, yung ultimate motivation mo para magtrabaho. Alright? So, let the money instead motivate you. Yan. So, hindi dapat tayo maging greedy, 'di ba? Alam na naman natin yung graft and corruption. Lalayo pa ba tayo? We are Filipino citizens. Hindi na natin kailangan pag-usapan, pero yung mga government leaders natin and officials, kaya nga maganda na tinuturo din ito somehow. Na tayo, 'di ba? Tayo na mga now soon to become leaders of our nation, engineers, 'di ba? So sana wag natin tong i-practice. Yan. Na dahil kikita tayo ng malaki, pipirma na tayo, papayagan na natin na mangyari yung hindi kaaya-aya, hindi kalooban ng Lord, and then hindi makakatulong talaga sa community, makakasira ng ating kalikasan. So please be very careful on that. So these are examples of good work ethics. Dito tayo magpo-focus. And then meron na lang akong ibibigay na activity related to this one. But then again, the deadline naman, I'm lenient on that.
nagugulat ako sa inyo, may mga nagtatanong kung ngayon na daw bang presentation. Ina-announce ko yun. Siyempre, sasabihin ko kung kailan. Alright? Mama, explain ko yung mga kailangan na i-comply natin. Alright? So, these are the examples of a good work ethics. Number 1, teamwork. Yan. Don't you realize my strategy? Bakit kaya si Sir Caldo pinag-prepare kami, pinag-group kami? Kasi gusto ko ma-practice yung teamwork. Kasi kapag naman nagtrabaho ka talaga, hindi ka naman talaga magtatrabaho mag-isa. Hindi lahat ng bagay alam mo. So you need someone to help you. At dapat yung alam mo, you know how to share that as well to other people. Hindi pwedeng alam mo lang to, aangkinin ko na lang to, itatago ko na to, bahala ka sa buhay mo. Kasi eventually, you'll be needing them. At kapag dumating yung time na you'll be needing them, baka mahiya ka magtanong sa kanila. 'Di ba? Ako lagi kong sinasabi, yung mga engineers under ko, mas matutuwa ako if they are better or they are good compared to me. Mas maganda na ganun. Kasi I'm also learning from them. Hindi yung sila lang yung natututo sa akin. Ganun din sa estudyante, 'di ba? So hindi lang dapat si teacher yung pinaka may alam ng lahat. Dapat yung mga estudyante nagagamit din sila para yung teacher mag-learn from these students, 'di ba? And vice versa. Yun ang teamwork. The actions of individuals brought together for a common purpose or goal which subordinate the needs of the individual to the needs of the group. In essence, each person on the team puts aside his or her individual needs to work towards the larger group objective. The interactions among the members and the work they complete is called teamwork. Again, yung keyword, ni-highlight ko na, kailangan as a team, meron tayong common purpose or goal. 'Di ba? Kahit naman pumunta ka sa kung anong entity, 'di ba? Even sa church, even sa trabaho, even sa school, 'di ba merong vision, merong mission. And then dapat common tayo ng purpose ng goal. Then sineset aside natin yung mga individualities natin, differences natin, para makapag-focus tayo doon sa larger group objective. Ayan, teamwork. Pangalawa, honesty. Ayan. Ako, bata pa lang talaga ako. Honesty is the best policy. Maniwala kayo or hindi. Talagang mahigpit ako dyan. Hindi ako nangungopya. Hindi ako nagpapakopya talaga. Sinasabi nilang madamot ka na ako madamot, pero talagang kinukover ko talaga yung paper ko. Ayan, honesty. So, the state or quality of being honest. This is an obsolete honor, a refraining from lying, refraining from cheating or stealing, a being truthful, trustworthy or upright, sincerity, fairness, straightforwardness. Yan. So, syempre, tayo po ay nasa AI world na. 'Di ba? Minsan, yung pagsisinungaling, pandadaya, ginagawa na rin nating high-tech. Lagi kong sinasabi sa inyo, hindi po masama na gamitin yung mga technology. Kailangan lang gamitin natin yung technology in an appropriate way. Hindi yung talagang nirely na natin lahat doon sa AI tool and then yun na yung ipinasa po natin. So kailangan mag-analyze din tayo, i-counter-check din natin kasi hindi naman lahat ng binibigay ng AI tool ay tama. So we also have to counter-check kung truthful pa talaga yung information na nakuha natin from that. And then at the same time, nilalagay din natin yung sarili nating knowledge from the other reputable journals and resources na nag-gather po natin. So ito po ay basic, even yung pagko-comply natin ng mga requirements. Ayan, 'di ba? So halimbawa, kinopya mo na lang, nakita mo na ipinasa ni classmate. So ang ginawa mo, tinanggal mo lang yung pangalan niya, pinalitan mo lang, then ipinasa mo na. Or ikaw mismo yung nagbigay ng file mo doon sa iyong kaklase. May naalala ko, this is also from TCC first batch. He's the best of my class. Alam ko yung capability ng mga estudyante ko. Then may pinagawa ako na isang program. And then, syempre alam ko mahirap yun. And then, eventually, may isang nakagawa. Yun na nga yung best student ko. Then napasa niya. Then eventually, nagsunuran na lahat, nakapagpasa na lahat. Then when I check, parehong-pareho nung original na nagpasa. Siyempre, alam ko naman na dinaya, kinopya lang, in-steal or hinayaan niyang dayain siya.
So, ang ginawa ko doon, pinaghatian nila yung score. So, kung 30 yung estudyante, pinaghati-hatian nila yung 90 divided by 3, yun yung naging score nila. Alright, another incident, meron akong estudyante rin from LPU before. Ngayon, meron akong activity na pinagawa sa kanila. Dahil wala silang available resource, ang mabait na professor, pinahiram si laptop. So, pinahiram ko si laptop ko. Doon sa laptop ko, nakalagay doon yung mga examination. I think magmi-midterm exam noon. So, pag nagpe-prepare kasi ako ng exam, andun na yung questions, andun na yung answer key. Ngayon, syempre, within that circle, sabi ko kasi may meeting lang ako, pinahiram ko yung laptop ko, meron doon 3 students na umaattend ng Bible study ko. Ayan. Then the rest, hindi sila na-attend ng Bible study. So, yung palang ginawa nila, yung mga hindi na-attend ng Bible study, sorry ha, na example ko lang, sinave nila dun sa flash drive yung exam ko. And then after noon, nagsumbong sa akin yung tatlo na umaattend ng Bible study na kinopya nga nila yung examination ko. Alam niyo ang ginawa kong strategy, hindi ko sila kinonfront. I did not do anything to them. Ang ginawa ko, nag-prepare ako ng 2 exam. And then what I did, sabi ko sa kanila, during the day ng exam, meron tayong 2 examinations today. Pero same pa rin naman yung content. And then, sabi ko, kung ano dun sa 2 exam na to, yung mas mababa, yun yung ire-record ko. So, nagpa-exam na nga ako. So, yung una muna, inuna ko yung dinaya nila, di ba? E di exam. And then sunod, another exam uli. Yun na yung medyo tinuwik ko. Pero same pa rin naman yung coverage. And then doon sa isang tanong doon, nilagyan ko doon, meron bang isang bagay na gusto mong ihingi ng tawa dahil mali ang nagawa mo? Then bibigyan ko ng extra points kapag sinagot niya yun. Alam niyo, umamin sila doon. Inamin nila yung ginawa nila doon sa test paper. So, nung binigay ko na yung results, ang nangyari nga, almost perfect sila, halos perfect lahat doon sa dinaya, and then almost fail lahat sila doon sa pangalawa. So, syempre, ni-record ko yung fail para mag-learn sila ng kanilang lesson. Pero hindi ako nag-confront ng anything. Naglagay lang ako ng Bible verses doon about honesty. Eh, nakakatuwa, they are now professionals, and then most of them nag-work din abroad, and they are now currently successful. So, iyon. Ito ha, sana yung value ng pagiging honest, i-apply natin. Kasi habang sa maliit na honesty as a student, madadala mo yan even when you become a professional. So, avoid from lying, cheating, or stealing. Alright? Kasi matatalino kaming prof. Alam naman namin kapag kinopya nyo yan. Alam namin kapag niloloko nyo kami. 'Di ba? Alam namin ang capability kahapon na lang. 'Di ba? So, nasa faith ako. And then, may pinapresent ako na individual sila naggawa ng instruction set kasi hawak kong microprocessor. So, alam ko yung capability. Hindi niya ngayon masagot yung tanong nung tinatanong ko na yung test bench. Kasi alam ko na kinopya niya lang yun from ChatGPT kasi hindi niya ma-explain. Pero hindi ko na siya pinahiya. Binabaan ko lang talaga yung score niya. Pangatlo, initiative. Yan. The characteristic of originating new ideas or methods, ability to think and act without being urged. Tayo as engineers, when you work, hindi ka operator. Pag sinabing operator, ito yung set of instructions, ito, gagawin mo lang. That's it. Uuwi ka na after. Hindi tayo operator, kaya tayo engineer. So, kailangan, meron kang sarili mong idea or method. Kaya nga patawarin nyo ko ha, minsan may nagtatanong sa atin, magchat-chat. Hindi po masama magtanong ha, please. Okay sa akin na nag-i-inquire kayo. Pero before you ask question, make sure na hindi kasagot-sagot yung tanong. Itanong mo muna sa sarili mo, na-rewatch ko na kaya yung video? Na-explain na kaya ito ni Sir Caldo? So, dapat andun yung initiative before asking question. And then, kapag meron tayo mga new ideas or methods, so kailangan i-apply po natin yun dun sa ating trabaho. Hindi yung lahat gusto nating itanong. So, dapat meron din tayong way of thinking. So, that is initiative. At ito yung ina-awardan. Kasi we have to do some continuous improvement kapag tayo pa nasa industry na. So, think and act without being urged. Kahit hindi sinasabi sa'yo, gawin mo. Alright?
4, dependability. Ayan. The dependability of a system is its ability to deliver specified services to the end users so that they can justifiably rely on and trust the services provided by the system. Dependability has several attributes including reliability, availability, maintainability, confidentiality, integrity, and safety. Kaya nga yung attendance, very minimum yan. Pero bakit kailangan i-check? 'Di ba? Kasi andun yung dependable ba tong estudyanteng to? Is he really available? Reliable ba to? Ayan, yung dinideliver ba niyang result ay merong integrity? So we have to be dependable. Kung binigyan tayo ng isang activity, isang task, dapat dependable po tayo. Hindi katulad nito. Yan. Baka napuyat masyado sa, baka puyat sa pagpipraise and worship, puyat sa pag-aaral ng salita ng Diyos, or puyat mag-online games. Charot. Yan. So, dapat ano tayo ha, wag nating gayahin. Sabi ko, dapat dependable po tayo. Alright? Yan. Just like here. Oh, hininga ng deadline, binigay yung deadline, dependable, na-deliver. Kasi she knows how to manage her time. Number 5, efficiency. Dapat efficient ka. Kasi nakikita rin doon yung pagkatao mo, kung efficient ka, hindi basta makadeliver ka. Kaya nga may mga format na akong binigay. May kanya ka pa rin sariling format. Yung spaces, hindi mo pa rin maayos. Tapos, yung sinabi ko na wag mo nang ilagay yung ibang mga parts ng machine experiment, pinipilit mo pa rin ilagay. So, dapat efficient po tayo. This is the ability to produce a desired effect, a desired product, etc. with a minimum of effort, with a minimum expense, or waste, or quality, or fact of being efficient. Di ba? Kaya nga sabi ko, hindi yan sa pahabaan. Kung ano lang yung talagang kailangan, kung kaya mo siyang gawin in one page, in 1 to 2 pages, the better. Pero kung yun namang 1 to 2 pages mong binigay, wala namang palang sense yun, hindi pa rin yun efficient. So, kailangan minimum yung effort mo, minimum dapat yung expense mo, minimum yung waste, pero merong quality. Alright, so this is just an example. Constructing habits. Yan. Una, forming the persistence habit. Building persistence is like building endurance for a race, slowly training yourself to work harder for longer periods of time. Yan. Ito, lagi kong napapakinggan ng mga runs, diba? Ang daming pinapagawa ng mga professors, ang daming requirements, diba? Minsan, hindi na natin magawa yung ating para sa Panginoon, hindi na natin nabibigay yung time natin for God, even yung time for our family, diba? Kasi nga, masyado tayong na-occupy yung oras natin dun sa maraming requirements. Pero don't you realize na binibuild nito yung ating persistence. Yan. Na para kapag mas may dumating pa na mas harder or mas nagre-require ng more lot of persistence, ay kayang-kaya na po natin siyang gawin. Ayan. Hard work never killed anybody. But why take a chance? Ayan. Pointers. So these are the pointers. Number 1, measure yourself. Figure out how long can work effectively. Measure how long it takes before you slow down or give up. Measurement can be a source for improvement. Diba? So alam mo yung capability mo. Bawa, may pinagawa sa'yo, hindi mo naman talaga forte yon. Dahil hindi mo siya forte, kung yung magaling doon, baka kayang gawin ng 1 oras, teka, hindi ko to expertise, baka kailangan ko ng 3 hours. 'Di ba? So, dapat na may measure mo yung sarili mo na kaya ko to ng 3 hours. Ngayon, may mga pinapagawa ng activity na, ay, madali lang to, kaya ko na to ng 30 minutes. So, makakapagbigay ka ngayon na much more time doon sa mga requirements na kailangan ng longer time. So, you have to measure yourself. Yan. Next, run a burnout day. Try working longer for 1 day, following it with a lighter day afterwards.
So by stretching your focus for longer periods once in a while, you can boost your persistence for normal days. Alam nyo, ito ginagawa ko to talaga. Kahit nasabihin natin na from Monday to Saturday or Monday to Friday, burnout ako dyan, punong-puno ako, ang dami-dami kong task na ginagawa, I cease to it na kapag Saturday or Sunday, ito ay halimbawa ay for God or for other activities, para hindi ka ma-burnout. Kasi kapag gagamitin mo na naman yung time na yon for you to do a lot of things pa din, so hindi na tayo, kulang na yung energy natin for the following normal days. So mahirapan po tayo. So you have to stretch your focus for longer periods once in a while so that you can boost your persistence for normal days. Ayan. So, para hindi rin tayo masyadong matambakan. And then, do an extra 20%. Ano ba yung concept ng do an extra 20%? When you feel like quitting, go an extra 20%. Halimbawa, mamaya, may pinapagawa sa'yo, and then medyo tinatamad ka na. Natutokso ka ng manood ng Netflix, di ba? So, go an extra 20% muna. So, if you've been working intensive for 3 hours but are feeling the desire to stop, try another 40 minutes before taking a break. Kasi sayang din yung another 40 minutes na makakabawas doon sa activities or tasks na kailangan mong gawin. And then mag-break ka after. Kailangan din naman po yan. So forming the focus habit. Even more critical than persistence is focus. Focusing all your energies for even a short period of time can be tiring, but combined with persistence, it is a powerful ability to have. Focus. So, kailangan nakafocus ka. Forming the do it now habit. So, then don't let yourself procrastinate. Having a strong work ethic means having the phrase do it now as a constant hum in the background. Si Sir Caldo, 1 week pa yan. Sige, gagawin ko next week. Di wow, di ba? Tapos on that week, may ipapagawa rin yung ibang professor na deadline on that day. Paano na? So, kung meron ka naman palang ample time na binigay sa'yo, do it now na kung ikaw naman pala'y available. Yung mga bagay na kailangan mong iset aside mo. Again hindi naman po ako nangungontra dun sa mga nagmo-mobile, nag-online games. Pero kung nag-i-spend ka before na mga online games na mga 5 hours or 10 hours, hindi ko alam, ikaw nakakaalam niyan. And then may kailangan kang gawin, meron kang other engagement. So, bawasan mo yun ng konti, di ba? I-budget mo, siguro mga 3 hours na lang or 2 hours. Hindi ko man sinasabi, wag mo na siyang gawin, di ba? Kasi baka sumasaya ka doon, di ba? So, yun nga lang, try to prioritize. Unahin mo yung mga most important things before doing those things na less important. Yan. Kasi halimbawa, yung relationship kay Jesus Christ, dapat alam mo important yun, di ba? Yung assignments natin, important yon. Yung family natin, di ba? Meron din naman tayong ginagampanan doon sa ating family. Meron sa atin mga nag-aalaga ng hayop, naglilinis ng bahay. Important din po yun. And then, ang sarili natin, personal hygiene natin, mahalaga po ba yun? Yes, mahalaga po yun. Kung nag-gym ka, nag-exercise ka, so do it. So, kailangan lang, we know how to balance things. So, yung kayang gawin naman, do it now. Para hindi ka ma-stress out. Ano kayong gagawin ko sa susunod? Tambak na ako ngayon. Diba? Then, forming the do it right habit. Siyempre, do it now mo nga, pandalas ka, pinasa mo kay Sir Caldo, mali. Baksa ka. So, kung gagawin mo naman, gawin mo na ng tama. Gawin mo, ibigay mo yung best mo. The final aspect of getting things done is doing them properly. Kasi kung hindi mo siya ginawa ng tama, ginawa mo siyang mali, sayang ang effort mo, tawag doon waste. Rework ang tawag doon. So, yung 3 hours na na-spent mo doon, uulitin mo na naman yung 3 hours na yun kasi hindi mo siya nagawa ng tama. So, do it right. Kung gagawin mo rin naman pala, gawin mo na ng tama. Ngayon, ito yung final question ko before we end. If you own a business company, will you hire yourself to work? Ikaw na nakakaalam niyan. Kasi kilala mo ang sarili mo. 'Di ba? Alam mo yung mga flaws mo, mga weaknesses mo, mga strength mo. So, ang tanong, kung ikaw mismo may-ari ng kumpanya, i-hire mo ba yung sarili mo to work? Siyempre, dapat ang sagot natin dyan ay yes.
'di ba? Dapat lagi tayong positive, dapat nakatingin lagi tayo dun sa ways for us to further improve ourselves. Alright, so for our activity, ayan, so hindi pa naman po ito by next week. I think April pa to kasi marami pa tayong activities na kailangan gawin. Maya explain ko after our recording. Our activity is a community service project. So you'll be engaged in a community service project that involve applying your technical skills for the benefit of the community. This can still a sense of responsibility and social consciousness. So, ang kailangan mo lang i-produce sa akin, 5-minute video lang. In that 5-minute video, syempre, pinakita mo doon yung community service na ginawa ninyo as a group. And then, ang gusto kong emphasize nyo doon sa video, explain nyo kung paano in-imbibe ng inyong grupo yung following good work ethics attributes dun sa napili ninyong project. Paano nyo napakita ang inyong teamwork, paano nyo nakita ang inyong honesty, paano nyo napakita yung inyong initiative, yung inyong being dependable, yung inyong being efficient. Again, a 5-minute video. Ngayon, community service project naman yan, hindi naman kailangan na super technical, 'di ba? So, kung tree planting lang yan, okay lang yan. Kung feeding program lang yan, okay lang yan. Basta ang mahalaga sa akin is ma-apply nyo tong 5. Kung kaya nyo siyang gawin talaga na technical, like computer literacy, pwede naman yun. Tutorial service, pwede naman po yun. So, basta mapakita nyo sa akin yung teamwork, honesty, initiative, dependability, and efficiency. Thank you.